Iyon, ngayong gabi ngayon tayo magluluto din sa bahay. Magluluto tayo ng simpleng hapunan. Bago tayo magsimula, ay tayo muna mag-i-apron para magandang tingnan. Aring apron aray nabili ko sa Amazon, naka-sale. Ay hindi ko naman aring bibilhin kung hindi sale. Sunod nating ihahanda ay aring sangkalan. At aray ang ating lulutuin ngayong gabi, pork chop. Atin lang aring tutuyuin ng paper towel para madaling isison at hindi magpilantikan pag niluto. Pagkatapos, atin na rin bubugbugain na rin tenderizer. Ginagarne gawa ng matigis ang ulaw. Ay, makikinig. Hindi, aray ginagarne para mas maging tender at juicy ang ating pork chop. Nilalagyan ko pala ng plastic yan para hindi magtilabsikan sa akin at para hindi madurog ang karne. Simple lang din ang ating ilalagay na pampalasa din eh. Maglalagay tayo ng tig 300 asin diyan sa taas. 200 at 79 naman ang paminta. Bagos inyong babalik na rin at gayon din ang gagawin nyo diyan. Abay dapat parehas ang bilang niyan doon sa kabila. Ay pag yan ay kulang ay matabang. Yan, ready na ang ating pork chop. Garne ang gusto ni Mrs. asin at paminta laang, kaya ating susundin. Ang sunod kong ginawa, nagpainit ako ng mantika din sa kawali. At nung medyo na-asbok na, ay inilagay ko na ring pork chop. Sabay inalog-alog ko laang para siguradong hindi kakapit. Pinagsabay ko na yung dalawa. Habang nagpiprito tayo ng pork chop, tayo muna magre-ready ng gulay. Aring mga okrang aring na dalhensya ko diyan sa Atlantic Superstore. Kaganda at kasariwa pa kaya kinuha ko na. 8 piraso nga lang aking lulutuin. Tig-4 kami ni Mrs. Hinugasan ko nga lang iyon tapos ako'y naglaga na din ng tubig. Ay nung binalkan ko nga ring pork chop ay may nakalimutan pala akong gawin. Nakalimutan ko palang gupitin na ring pork chop para hindi bumukol ang gitna pag pinarito. Gumupit nga lang ako diyan ng bahagya sa may bandang ilalim at saka sa may bandang itaas. At hinayaan ko na uling maluto. At pag nabulak na ang ating tubig, maglalagay lang tayo ng 7 pihit na ring asin. Bago natin ihuhulog din ang ating mga okra. Papakuloan lang natin na rin ng 8 hanggang 10 minuto. At makalipas ang 3 hanggang 4 na minuto, ay binaliktad ko na ring pork chop. Basta yan ay nag-golden brown na, parang gayaan, ay baliktarin nyo na. Ay, bulakan-bulakan na yung ating okra. Ay sabay aring maluluto din sa ating pork chop. At pag malambot na ang inyong okra, ay ahunin nyo na para hindi ma-overcook. Ang gusto daw sa usawa ni Mrs. ay toyo at kalamansi. Ay syempre ating susundin at tayo masunurin. Ay nung hinahalo ko na nga, ay lagyan ko daw ng paminta. Sabi ko basta ikaw gilew kahit ano'y gagawin. Huwag lang magligalig. Nakakita nga din pala ako ng kamatis din sa ref. Isasama ko na din kaysa mabulok. Ginayat ko lang ng papagayaan, tas nilagay ko na sa plato. Aasinan ko lang aring kamatis at saka okra ay pwede nang ihain. Pagkatapos ko nga sa gulay ay tapos na rin aring pork chop. Kaya inahon ko na at nilagay ko din sa cooling rack para tumulo pa ang mga mantika. At yan ho ang aming ulam ngayong gabi. Simpleng-simple laang, asin at paminta. Sinamahan pa ng nilagang okra at saka fresh na kamatis. Bagong saing na kanin at saka sausawan. Ay digay para lang nasa probinsya. Ari nga pala ang aking sausawan, Mang Tomas. Ay baka naman, mapabadalhan mo pa ako ng isang bute. Ay paano, ako'y maghahapunan ha. Pag garni sa dyan pagkain ay masarap magkamay. Kumbaga sa amin sa Batangas ay kasarap magsakol. Sabay taas pa ang isang paa sa upuan. Ayos na ayos ang garning hapunan. Simpleng-simple lang pero kasarap. Kaya i-try nyo na. Yon, hanggang din na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Shoutout nga pala kay Konsehal Denden Araha ng Lubo, Batangas. Mendoza Jeff Poy. Kay Ismael Antido diyan sa Antipolo. Bitoy Tentay ang unik ng Tangob. Nico Barbosa ng Pangasinan. Ruby Jan Para. RG Abad. At kay Chef John Cedric diyan sa UK. Salamat mga idol.